Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung paano makaalis sa pagiging stagnant Christian o filled with the Holy Spirit. At mga kapatid, sa ating spiritual walk ay may mga araw na parang stagnant tayo, na parang hindi tayo lumalago spiritually o walang breakthrough at para paulit-ulit na lang ang routine natin. Pero ang tanong, paano ba tayo makakaalis sa pagiging stagnant na Kristiyano? Ang sagot dito mga kapatid ay be filled with the Holy Spirit. Ang pagiging filled with the Holy Spirit ay isang experience na sumusunod pagkatapos ng ating kaligtasan. Ito ay isang moment kung saan ang isang believer ay nagkakaroon ng fresh empowerment galing sa Holy Spirit. Hindi ito yung moment na una tayo naniniwala kay Lord, kasi sabi sa Romans chapter 8 verse 9, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ibig sabihin nito mga kapatid ay for the moment of salvation, nasa atin ng Holy Spirit. Pero iba yung feeling ng Holy Spirit. Ito yung fresh, new, overflowing na presensya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, kapayapaan at passion. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng more of the Spirit. Pero ang totoong tanong nito ay, does the Spirit have more of us? Unang-una ay the Spirit give us spiritual breakthroughs. Kaya pala minsan kahit wala tayong breakthrough, dahil hindi tayo maasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, susubukan natin ayusin ang mga bagay ng sarili nating lakas. At sinusubukan natin labanan ng mga temptation ng ating sarili lamang at ang ating ministry. Sinusubukan natin maging holy pero sa ating sariling lakas lamang. Pero ang Holy Spirit ang nagbibigay ng tunay na breakthrough. Siya ang nagtutulak sa atin pataas. Siya ang nagpapalaya sa atin mula sa mga kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa. O kaya kung gusto natin lumago ay tayo sa ating spirit. Kalaway, the Spirit guides us to become more like Jesus. Dahil hindi natin kayang gayaan si Jesus kung wala ang Spirit. Kaya siya tinawag na Holy Spirit kasi siya ang nagpapabanal sa atin. Hindi lang siya tagapagbigay ng power, kundi siya rin ang nagtuturo sa atin paano magpatawad, paano magmahal ng totoo, paano maging mapagkumbaba, at paano mabuhay ng may kabanalan sa buhay. Tatlo ay the Spirit lead us to a greater, higher, and deeper love and commitment to God. Kapag puno ka ng Holy Spirit, hindi mo na lang ginagawa ang mga bagay para kay Lord dahil dapat lang. Ginagawa mo kasi mahal mo siya. Mas nagiging malalim ang relasyon mo sa Kanya, kung kaya ay mga dating mababaw na dahilan kung bakit ka naglilingkod, napapalitan ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi ka na rin basta-basta titinig sa mga problema kasi alam mong kasama mo ang ating Panginoon. At para naman sa ating application ay una-una, desire more. Ask God for more of His presence. Hindi sapat na nakontento tayo sa dati nating encounter. Gusto ng Diyos, araw-araw natin siyang hinahanap. Kagaya na sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Spirit. Ito ay isang utos, hindi suggestion. So kung gusto mong mawala ang pagiging stagnant natin, humingi ka, magdasal ka, sabihin mo sa Holy Spirit na fill me again. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.